Hindi ko masabi sa partner ko na nabuo ko ng kapatid niya dahil ayokong magkagulo sila dahil dito ay, Dear 8Vine, magandang araw po sa inyong lahat. Pakitago na lang ako sa pangalang Cora. May kinakasama po ako si Tommy, isa po siyang tomboy. Halos 5 taon-taon na rin kaming nagsasama. Isang babaeng matapang, tapat, at minahal ko ng buong buo sa kabila ng lahat ng sabi ng mundo. Payapa ang aming mga araw sa maliit na bahay na aming tinutuluyan dito sa parte ng Manila. Magkasama kaming nagtatrabaho sa isang factory ng damit at sabay kaming nangangarap na balang araw ay magkaroon ng sariling mundo para lang sa aming dalawa. Alam ko rin kung gaano niya kamahal ang kanyang panganay na kapatid na si Vince. Siya ang kanyang pamilya, ang kanyang sandala noong mga panahong mahirap ang buhay, at nagpaaral kay Tommy. Nang dumating ang tag-init ng nakaraang taon, nagpa siya si Vince na magbakasyon dito upang bisitahin ang kanyang ading na si Tommy. Dahil wala naman siyang matutuluyang ibang lugar, malugod namin siyang tinanggap sa ating tahanan. Dito ka na lang, parang sa sarili mong bahay ito, ang sabi ni Tommy. Noong una, at tumango naman ako ng may ngiti. Masaya dahil may daragdag na miyembro sa aming munting samahan. Sa simula payapa lang ang lahat. Tuwing umaga ay sabay kaming kumakain ng almusal. Sa hapon ay nagkukwentuhan tungkol sa buhay sa probinsya at sa hirap ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Si Vince ay mabait, mapagmasid at laging handang tumulong sa gawaing bahay. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, hindi ko na malayang nagbabago na ang tibok ng aking puso. May mga pagkakataong magkatinginan kami ng mas matagal kaysa sa dapat. May mga sandaling habang nagluluto ako, bigla siyang lalapit upang tumulong. At ang aming mga kamay ay magdidikit ng hindi sinasadya. Sa bawat pagdampin yun, parang may kuryenteng dumadaloy sa aking buong katawan. Sinubukan kong ilayo ang sarili. Ipaalala sa isipan ko na si Tommy ang aking sinumpaan, na si Vince ay kapatid niya at bawal ang anumang higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit tila pareho kaming hinatak ng isang puwersang hindi namin kayang pigilan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Tommy at tahimik ang buong paligid, nagtagpo muli ang aming mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, lumabas ang lahat ng tinatago namin. Ang paghanga, ang pagnanasa, at ang pagmamahalan na kusang sumibol kahit labag sa inaasahan. Sa gabing iyon, ibinigay namin ang aming sarili sa isa't isa. May nangyari na hindi dapat mangyari, puno ng pagnanais, at takot na baka bukas ay wala na itong balikan. Dumaan ang mga linggo, at ang bawat araw ay naging halo-halong saya at pagkabalisa. Lihim kaming ginagawa ang bawal, nagpapalitan ng mensahe sa Facebook. Kapag kasama namin si Tommy sa bahay, sa cellphone kami nga uusap para hindi kami mabuko. At sa bawat sandaling magkasama kami ay parang oras ay humihinto. Alam kong mali ito. Alam kong niloloko ko ang taong nagmahal sa akin ng 5 taon. Pero ang puso ko ay tila may sariling isip. Hindi nito kayang bitawan si Vince. Hanggang sa isang umaga, napansin kong lumipas na ang takdang araw ng aking dalaw. Sumakit ang aking ulo, laging nasusuka, at parang laging pagod kahit wala naman akong ginagawang mabigat. Bumili ako ng pregnancy test at sa loob ng banyo nanginginig ang aking mga kamay habang hinihintay ang resulta. Noong lumitaw ang 2 guhit, napaupo ako sa sahig at pumatak ang luha, buntis ako. Bunga ito ng pagmamahalan naming dalawa ni Vince, isang buhay na nabuo mula sa aming lihim na pagtatagpo. Nang malaman ito ni Vince, niyakap niya ako ng mahigpit, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Huwag kang matakot, Cora. Kasama kita sa lahat ng ito. Ano man ang mangyari, paninindigan ko ang sanggol natin. Ang bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang mga salita ay nagbigay lakas sa akin, ngunit sa bawat pagtingin ko kay Tommy, habang siya ay tumatawa o nagkukwento, parang sinasaksak ako ng konsensya sa bawat sandali. Siya ang tumulong sa akin nung wala-wala ako. Siya ang kasama ko sa hirap at ginhawa, at ngayon naman ito ang isusukli ko sa kanya. Nakatayo ako ngayon dito sa aming munting balkonahe, pinagmamasdan. Ang paglubog ng araw sa likod ng matatayog, nagusali sa aming paligid. Ang hangin ay malamig, ngunit mas malamig ang pakiramdam ko dahil sa bigat ng sikretong pasan ko. Ilang gabi na akong hindi makatulog, laging iniisip kung paano ko sasabihin ang lahat kay Tommy. Paano ko sasabihin ang kapatid niya at ako ay nagmahalan at magkakaanak na? Paano ko aaminin na sa ilalim ng bubong na kanyang itinayo, nabuo ang isang pagmamahalan na siyang magwawakas sa aming 5 taong pinagsamahan? Natatakot akong makita ang sakit sa kanyang mga mata, natatakot akong marinig ang kanyang pagtangis, at higit sa lahat, natatakot akong mawala ang lahat ng nakasanayan namin. Ngunit alam kong darating ang oras na kailangang lumabas ang katotohanan. Dahil hindi ko maitatago ang paglaki ng aking tiyan, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko sasabihin kay Tommy ang totoo.
Pwede niyo ba akong payuhan? Kung paano ko sasabihin kay Tommy ang totoo, salamat.